Maray na hapon, Alan. Ilan pa bang barangay ang susuyurin ng Naga City Government para sa gagawing relief operations? June, marhay na banggi, ang isa nga sa mga prioridad ngayon ng city government dito sa Naga na suyurin ay itong Barangay Mabolo, kung saan ito pa yung isa sa mga malala ang sitwasyon pagdating sa usaping baha dahil lubog pa rin ang tubig baha ang halos buong barangay na ito. Kaya isa ito sa mga prioridad na tulungan ng local government. At kanina nga, June, ay sinabi rin ni Mayor na kung meron mang tulong na pinapaabot ang mga kababayan natin doon sa barangay na nasabi, ay nagmumula lang ito sa mga barangay local government unit. Kaya lang, June, ay hindi ito sasapat dahil bagamat nakapagpaabot na nga ng 4,700 family food packs ang city government ng Naga sa mga pamilyang apektado ng Bagyong Christine, hindi pa rin umano ito sapat para matustusan ang kabuuang pangangailangan ng lungsod. Sa pinakabagong datos kasi ng City Social Welfare Office ng Naga, mayroon silang 27 flooded barangays na may 32,163 family o katumbas ito, June, ng 172,978 individual na apektado ng kalamidad. Kung kaya't kailangan pa umano ng karagdagang asistensya mula sa pamahalaan. Kanina, June, sa pagbisita ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, aniya, tutugunan ng national government ang pangangailangan ng lungsod. Narito, June, pakinggan natin ang sinabi ng kalihim. Ang request ni Mayor Legacion ay 30,000 at tumugon naman tayo doon. Ready tayo to distribute that? June, pero kinakailangan pa umanong hintayin ang speed boat na darating ngayong araw sa Naga City para gamitin sa gagawing relief operation. Samantala, June, kahapon sa tulong naman ng Disaster Response Task Unit o DRTU ng Philippine Air Force gamit ang KM-250 na truck, nakapagpaabot na rin sila ng tulong sa pamamagitan ng DSWD na rin ng family food packs sa mga residente sa sentro yan ng Nabwa, kabilang na ang Barangay San Miguel, Barangay Santiago Old, Barangay Santiago Yang, Barangay Santo Domingo, Barangay La Purisima at Barangay La Opinion. Sa kaparehas na bayan, dito yan sa Camarines Sur. At yun, nandito tayo ngayon sa City Hall para makibalita na rin kung dumating na nga ba itong sea assets o seawater assets na hinihintay para magamit, ma-utilize sa gagawing relief operation dito sa mga flooded barangays dito sa sakop ng Naga City, kung saan, June, ay target ng local government unit na sa lalong madaling panahon ay maiparating ang tulong mula sa nabanggit na barangay. At yun nga din lang, June, gusto rin natin puntahan itong nabanggit na barangay na ito, kaya lang sa sobrang traffic na din dito sa Naga at medyo baha rin talaga dito sa mga dadaanang lugar, kaya hindi na natin pang nagawang mapuntahan. Pero June, kung kalooban ng Panginoon na sa araw ng bukas ay mabibisita din natin at maaalam natin ang pinakasitwasyon ng lugar, ay sasadyain natin para malaman natin kung ano pa yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan, June. Alan, gaano pa ba kataas yung tubig baha doon sa sinasabi mong barangay, Alan? June, dito sa National Road lang ng naturang barangay, aapaw pa ng lampas tao itong kalsada rito. At saka may mga looban din kasi itong naturang barangay na ito na mahirap mapuntahan ng basta-basta, kaya kailangan ng talaga ng seawater assets para mapuntahan at tuluyang marating itong mga lugar na kinaroroonan ng ating mga kababayang apektado ng baha. Kumusta naman ang kalagayan nila doon kung sila parang naging isolated sila dahil nga sa taas ng tubig? Nasabi mo nga, doon sa main highway pa lang, lagpas tao na. Paano pa doon sa mga looban na yan, Alan? Paano sila nahatira ng tulong doon?
Jun, nung tinanong natin ng city government officials, ang sabi nila yung tinatagong mga relief packs or family food packs ng barangay, yung mga kanilang mga buffer stock ay nandoon at yun ang ipinamamahagi. Pero tinapat na tayo ng alkalde ng lungsod na hindi talaga sasapat yun at hindi tatagal ng ilang araw pa. Kung tatagal pa at hindi pa gagawin. But anyway, June, kanina ay yun na yung naging prioridad ng officials at maging ng city government at sa tulong na rin ng DSWD na susuyurin nila ang barangay nito para mapaabutan at maparatingan ng tulong. O last na lang, Alan, since na napakaraming tao dyan sa Naga City at talagang binaha, may mga ulat na ba na nagkakasakit ng mga waterborne diseases katulad ng leptospirosis? Oo, June, tama. May mga nababalitaan tayong mga karamihan sa mga ito, June, yung skin diseases. May mga inire-report na mga sakit sa balat. Dangan lamang, June, wala pang ipinalalabas ang City Health maging ang Department of Health hinggil sa datos na magpapakita kung ilan na ang bilang na maaari nakakuha ng sakit na ito. At siguro, Jun, isa rin to sa mga dapat nating bantayan at alamin kung lalo na kung magpapatuloy pa itong nararanasang kalamidad dito sa Naga City, June. Maraming salamat, Alan Manansala. Nagulat ang live mula sa Naga City Hall.